What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ako ng sneaker reviews, sneaker customization at sneaker online shopping. And for today's video, ipakita ko ang quality check natin sa aking UA na Air Jordan 3 A Ma Maniére while you were sleeping. So, itong sneaker na to, release to fairly recently and kasama ito sa 10th year anniversary release ng A Ma Maniére, and meron siyang mga group ng shoes na ang tawag niya sa release na yon ay While You Are Sleeping, na meron siyang mga, I think, around 5 sneakers na Nike, Jordan, and Converse. So, meron doon ito Air Jordan 3, Air Jordan 4, merong Air Max 95, merong Air Jordan 39, and I think merong Converse Weapon Low. So ito yung first na release out of that collection, and linabas to locally dito sa Manila through, meron sa Taita, nagpa-raffle sila, and you could also have bought this in the Nike sneaker app. Ako, unfortunately, hindi ako mapalad na naka-purchase nito, so I decided to try out the quality ng UA sneaker. So itong UA sneaker na to is no-name batch siya. So, ang alam ko na batches na may lumabas na ganito is OG at saka DGC or Dongguan Cut batch. Pero for this one, no-name batch siya, and the reason kung bakit ko siya binili, gusto ko makita yung quality nito, kung meron bang noticeable na flaws and how it compares to the other batches ng UA, and kung meron bang flaws tong no-name batch na pick up ko. So first off, ang purpose talaga nga din ng video na to is just to check the quality and just to compare kung ano yung mga ma-identify ko na flaws based dun sa mga pictures online, and also based dun sa mga pictures sa mga Reddit na forum or showing yung mga quality ng mga ibang mga UA batches nung sneaker na to. So, disclaimer muna, unfortunately, wala akong maiko-compare dahil wala akong on-hand na sneaker na to. So, all of my views are just based on my observation at saka based din sa mga pictures and videos that I saw online of the retail pair together with the pictures of the different batches available for this sneaker. So, start off tayo, just a quick description lang ng colorway na to. So it's an Air Jordan 3, and ang pinaka-distinct dito sa colorway na to is this gray panels sa back and sa front, and it's parang gamuza or suede siya, and usually elephant print siya. So dito it's just plain gray, so madali siyang kopyahin. So walang elephant print na obvious na mahirap gayahin sa mga fake or sa mga UA. The other thing that's different for this particular sneaker is for the left shoe, iba yung tag borda dito sa tongue. So dito sa left shoe it's the A Ma Maniére logo, and then dito naman sa right shoe is the Jordan Jumpman logo. So ganun din, consistent din siya dun sa naunang Air Jordan 3 a few years ago. And then dito naman sa isa pang kakaiba dito sa tongue niya, medyo mas manipis siya compared sa normal Jordan 3s, and at the back of the tongue merong mga embroidered na A Ma Maniére or yung letter A logo, and then mas medyo manipis yung tongue and manipis yung leather material. Yung isa pang kakaiba dito is yung inner lining niya, parang quilted siya. So kita sa camera, quilted na medyo velvet, hindi ko alam kung anong tawag sa material. So medyo parang premium yung material, although ang kapansin-pansin is medyo bawas yung padding for this particular sneaker dahil iba yung lining sa loob. And then all the other components, yung leather material, typical leather na black material, yung laces niya is in black, yung accent colors niya dito is in purple, as well as dito sa may ankle area, so in purple siya. And then yung midsole niya, it's cream na color, and then pagdating naman dito sa outsole, typical Air Jordan 3 outsole with purple, gray, and yung beige or yung cream color.
So, with that out of the way in description, ang gusto kong next pag-usapan is yung mga flaws na nakita ko pag tumitingin ako ng quality ng mga fake na Air Jordan 3 as well as this colorway. Ang unang-unang tinitingnan ko is this area here, lalo na pag Air Jordan 3. So, usually, kapag mga fake ang nangyayari, medyo makapal tong area na to, yung from this sa midsole na to, at saka dito sa mudguard, so medyo malaki, sobrang laki yung gap. So dito, eksakto lang, tama lang. Ang dati kasi, starting tingin ko yung mga Air Jordan 3, yung 2019 na black cement, dun yung last na medyo makapal yung gap dito sa mudguard compared papunta dito. And the subsequent release, lalo yung mga latest release, medyo panipis ng panipis tong area na to, padikit ng padikit dito sa area nito sa sole. Now, to illustrate yung isa ding pet peeve ko talaga sa mga fake na Air Jordan 3 na dun nga din sa mudguard na yon, pag kinumpare ko dito, minsan hindi siya pantay. Hindi pantay yung ito. So, minsan mas makapal yung sa kaliwa compared sa kanan. So, dito naman sa pair na to, symmetrical naman yung nandito, yung area dito. So, yung napansin ko dun sa mga ibang batches like yung OG and DG, medyo hindi consistent yung gap dito. Yung sa kaliwa, mas makapal, mas manipis sa kanan, or minsan may isang batch na sobrang kapal. So, ito dito sa batch na no-name batch to, parang mas maganda yung pagkatabas nitong mudguard. Ang isa pang tinitingnan ko dito sa mudguard, yung mga latest release, medyo mas mababa itong mudguard ng konting-konti. Ito, ang flaw dito, medyo mas mataas siya ng konti, but medyo negligible naman for me pag on foot na. So, hindi naman ganun kasagwa yung pagkataas niya. The other thing is the material of this suede material. So, nagtingin ako ng mga batches and also pictures of retail sneakers online. Iba-iba din, hindi consistent yung pagka mabuhok niya, yung pagka-hairy niya. Itong pair ko in particular, pati dito sa likod, medyo nandun siya sa medyo hairy o mabuhok na side. Anyway, nakita ko din naman online, inconsistent din. May iba hindi ganun kalago yung pagka-hairy, yung iba naman na standard na retail, medyo hairy din. So, pasado din naman sa akin tong material nitong gray material. And what's good is, like what I said, hindi siya elephant print. So, hindi masyado halata na pangit yung pagkakakopya ng fake. The next thing na tinitingnan ko is na flaw is itong sa mga batches na itong colorway na to is this Jumpman logo. So, yung mga ibang mga batches na nakikita ko online, yung flaw na nakikita ko for this colorway, medyo payat yung Jumpman. So, ito maganda, medyo bibilugin siya, chubby-chubby yung Jumpman. And yung placement niya, medyo mababa dun sa mga pangit na kopya. So, ito maganda yung copy na nakuha ko, medyo mataas siya ng konti, malapit siya dito sa dulo. Kasi yung mga iba na mga fakes, lalo, parang di ko maalala kung DG Cut or OG, medyo payat yung Jumpman at mababa siya from the tongue, so medyo mababa siya. So, yun yung isang nakita ko na maganda dito sa copy na nakuha ko. The other thing na flaw na nakita ko din dito is the color of the midsole. So, tinitingnan ko sa personal and also dun sa pictures online, and compared to this one, medyo iba talaga yung color nitong nandito sa harap na midsole compared dito sa gitna and dito sa back. Mas darker talaga tong nandito sa gitna and sa back. Mas medyo yellowish siya. Ito, mas lighter cream yung color. So, consistent naman siya dun sa manikita ko online. It's just that, pag sa personal, medyo mas a tad darker tong gitnang part na to, ng beige. But, kung sa ilaw or on feet, parang hindi naman ganun siya ka-noticeable yung difference. Pero, kita ko din talaga sa mga retail pictures ng original, talagang may difference ng kulay itong panel sa gitna compared dito sa harap. Mas lighter talaga to. And then, lastly, yung nakita kong flaw dito sa copy na nakuha ko is ito. Itong sa air sole, merong part na hindi nakakulay. So, ano pala, pinipinturahan pala tong midsole na to. Hindi siya ginagawa with color. So, tingin ko white siya, tapos pinipinturahan nila. So, dito sa pair ko, mukhang yung gilid-gilid sa loob ng midsole, may mga patche-patche ng white.
So hindi nila masyado na pinturahan. Consistent din siya dito sa kabilang shoe din. Medyo merong mga lagpas-lagpas na white. Hindi nila masyado na ayos. Pero pag on foot naman, hindi naman ganun din kahalata. So overall, pagdating dun sa quality ng pagkakagawa, particularly dito sa shape. So pag ititingnan ko yung shape niya, mukhang okay naman din, particularly yung length nito, kasi yung mga minsan medyo hindi maganda yung proportion, na medyo masyadong maikli yung length ng foot, na masyadong maikli yung toe box and then masyadong mataas tong sa ankle area. So itong pagkakagawa naman for me, pagdating sa shape niya, which is one of the things na tinitignan ko din for Air Jordan 3 na mga UA or mga fake, yung shape talaga. So medyo maganda na yung pagkakakopy nila dito sa shape ng Jordan 3 from a side profile perspective, kasi yun yung una kong tinitignan pag naka side profile, kung medyo tama ba yung proportion niya, kasi karamihan hindi siya proportionate. Medyo like what I said, yun nga, medyo mataas to or masyadong maikli yung length, yung toe box masyadong dikit dito. So ito, mukhang looking at it from a side perspective, mukhang maganda naman yung pagkaka-shape niya. So yun lang. Overall, I think maganda tong copy na nakuha ko. So medyo just watch out for yung mga kinall out ko na like for the Jumpman, medyo payat. Tapos yung placement niya medyo mababa. So yun yung mga ilo-look out for nyo. And then ito din yung mudguard niya, sana meron, pag nagko-quality check kayo, i-check nyo ng ganito, kung symmetrical ba siya, kung pantay. And I think yun yung mga nakita ko talagang flaws. I think negligible na yung color nitong midsole. Hindi na ganun kalaki ng difference based sa pictures na nakita ko, and pag naiilawan in daylight, hindi na naman siya ganun ka-obvious yung darker shade nitong cream in the middle. Pagdating naman dito din sa back tab, mukhang okay naman. Ang isa lang na napansin ko din na difference din is ito, medyo mas mataas ng konti to. So dun sa mga nakikita kong pictures for retail, medyo mas mababa ng konti, but it's really negligible na on feet. So yun lang yung mga naalala ko at napansin kong mga flaws dito based on pictures and videos. Overall, I think for me, mukhang maganda na yung quality nitong sneaker na to. So hopefully, if you're looking for retail talaga, medyo mag-ingat lang kayo, kasi nga medyo may mga magagandang copy na around for this one. And yun nga, yung mga bad copy, hopefully makatulong dun sa mga bibili ng retail na to, yung mga kinall out ko ng mga flaws for this particular fake na pair. So, nandito tayo sa end ng video. If ever you haven't subscribed to my channel, please consider subscribing. And if may mga questions kayo about this pair in particular, please feel free to comment sa comment section down below. So, again, thank you for watching and see you sa susunod na video.